But before we proceed to our shoutouts and messages, inyo po muna pakinggan ang kwento natin ngayong gabi. Kwentong in-email sa atin ni Kashmir para sa KBSS Live. Dear Kuya Bono, gandang gabi po sa inyo. Ako po si Kashmir, 27 years old, SSB. Single since birth. Nakatapos ako ng 2 years automotive mechanic, kaya ako ngayon ay isang mekaniko. May sapat na akong ipon. Hindi na problema sa akin ang pera. Lalo na't may kaya na lahat ng kapatid ko. Karamihan sa kanila ay nasa abroad kaya ang nanay namin ay rich mama na. Kung minsan, binibigyan pa ako ng nanay ko ng pera. Eto, idagdag mo sa ipon mo. Nagkaroon naman ako ng karelasyon. 3 months and 13 days kami. Binilang ko po Mula nung may mangyari sa amin hanggang sa araw na iniwasan niya ako. Siya si Zaida. Maganda, sexy, yummy. Nakilala ko lang si Zaida sa Facebook, Kuya Bono. Pinaibig niya ako. Pero napansin ko, palahingi siya masyado. Lagi siyang may problema sa pera. Kwenta ko sa mga nahingi niya sa akin sa loob ng 3 buwan, nasa 45,000. Tapos nung may makilala siyang DOM, sabi niya, huwag mo na akong puntahan. Kalimutan mo na ako. Bakit? Paano yung relasyon natin? Kashmir, wala tayong relasyon. Naggamitan lang tayo. Wala na akong nagawa, Kuya Bono. Ang laki ng sakripisyo ko sa kanya, hindi lang financially kundi pati effort. Kapag may kailangan siya, pupuntahan ko siya sa Tugigaraw at manggagaling pa ako dito sa Ballesteros. Sakay lang ng aking Mio Sporty na lowered pa. Well, may pambili ako ng Raider pero hindi ko abot kasi pandak ako. 4'10" lang ang height ko. Last year yung sa amin ni Zaida, Kuya Bono, bago mag-COVID. 26 na ako that time. At first time ko lang na makatikim ng babaeng tao. At may mga nangyari sa amin pero wala pala kaming relasyon. Naggamitan nga lang daw kami. Pero walang relasyon. Kaya masasabi ko na single talaga ako since birth. Noong nagbibinata ako, ang dami kong crush. Pero hanggang doon lang ako, hanggang sa lilipas din. Noong mag-18 years old ako, na-inlove ako kay Mary Rose na kabarangay ko. Hindi rin siya kagandahan at mataba pa pero binasted pa ako. Mula noon, Kuya Bono, nagbilang ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na pagkabasted sunod-sunod. Noon, masugid talaga akong tagapakinig ng CLS. Pero nilubayan ko kasi nasasaktan ako lagi at naiinggit sa mga happy ending na kwento.
Nakakainggit yung mga taong may love life na mahal nila ang isa't isa at masaya sila. Yung iba pang letter senders nagbibilang ng jowa o mga naging jowa samantalang ako wala ni isa. Bakit? Kasi po pangit ako, pandak pa. Ang daming nanglalait kay Marlo na ngayon ay kilala sa pangalang Sanderford. Gusto ko ding magparitoke, Kuya Bono, para gumwapo rin ako, gaya ni Sander. Kaya nga ako nag-iipon. Kaso ang problema, pandak ako at alam kong hindi nareritoke ang height. Ewan ko lang kung may solusyon na ang sensya sa mga pandak. Kailan lang, Kuya Bono, kailan lang naisipan kong i-google ang pangalan kong Kashmir. Ang unang lumabas sa Google ay Kashmir Goat Kambing. Tinanong ko si nanay, Nanay, sa kambing mo ba nakuha ang pangalan ko? Bakit naman sa kambing pa? Ang sagot ni nanay ay hindi. Yung kaibigan kong doktor ang nagsuggest ng pangalang Kashmir. Maganda naman na, bakit? May kakilala ka bang Kashmir ang pangalan? Ganito ang sagot ni nanay. Sino bang doktor yung kaibigan mo na yun, Nay? Si Dr. Alfred. Veterinaryo. Doktor ng mga hayop. Nitong 2020, nakatatlong babae ako, Kuya Bono, na niligawan. Puro pangit na yun, ha? Yung dalawa, sinupladahan pa ako. Binasted ulit. Pero yung isa, medyo mabait. Si Lorena. Mahinahon na sinabi o binigkas sa akin ni Lorena ang mga salitang ito. Kashmir, wag na lang akong ligawan mo kasi hindi kita maaaring mahalin. Kung walang ibang darating sa buhay ko, magmamatandang dalaga na lang ako kesa umatol sa isang kagaya din lang na pangit. Kawawa lang magiging anak ko. Mararanasan lang din nila ang naranasan kong kabiguan sa pag-ibig dahil sa aking itsura. Lately, Kuya Bono, napapadalas na ang pag-inom ko ng alak. Parang nababawasan kasi ang kalungkutan ko kapag lasing ako. Nagkakaroon ba ako ng parang sarili kong mundo? Nakakasawa ng mabuhay, Kuya Bono. Totoo yung sinabi mo nung isang gabi, walang kwenta ang pera o kayamanan kung hindi ka naman masaya sa buhay mo. May kaibigan ako sa kabilang barangay. Hindi siya pandak, hindi rin pangit, pero na-in-despair, nabigo sa pag-ibig. Iniwan siya ng babaeng mahal na mahal niya. Ayun, nagbigti. Kagabi nandun ako sa lamay. Matagal ko siyang tinititigan sa kanyang kabaong. Payapa siya. At nakaramdam ako ng inggit kasi tapos na ang paghihirap niya dito sa lupa. Gusto ko na rin, Kuya Bono. Gusto ko na rin wakasan ang walang kwenta kong buhay. Ano pa bang gagawin ko dito sa lupa? Tatandang mag-isa at pahahabain ko lang ba ang pagdurusa ko? Sa mga gwapo at magaganda, alam kong hindi nyo ako nauunawaan, pero ikaw, Kuya Bono, alam ko na iintindihan mo ako. Tama si Lorena. Kapag nag-asawa ako at nanganak, kawawa lang din ang magiging anak namin. Ipapasa lang namin sa kanya ang dusa at sumpa ng pagiging pangit. Alam ko pong kasalanan ng magpatiwakal, pero ano ba bang mangyayari kung patay na ako? Di ba wala na akong pakialam?
Kasi wala na akong buhay. Siguro kapag nasa kabaong na ako, lalabas sa mga taong magbibigay sa akin ng mga papuri. Ganoon naman, di ba? Kapag tigok na, bida ka na. Sawang-sawa na ako sa buhay ko, Kuya Bono. Alam kong may ilan sa inyo na natatawa sa kwento ko, okay lang po. Sanay na ako. Pero sa huling sandali, marinig ko man lang ang mga saloobin nyo tungkol sa aking problema. Pero please lang, huwag nyo na pong sabihin na walang nilikha ang Diyos na pangit kasi kaplastikan po yan. Kasi kung walang nilikha ang Diyos na pangit, sino ang lumikha sa akin? Salamat po in advance. Makikinig po ako sa inyong mga pagpapayo. Nagpapasalamat at gumagalang, Kashmir. Ay, nako. Ayan, kasi... KBSS Live. Alright, let's head on now with your pieces of advice. Ito unahin natin mula kay Charles Bartolome si Baluca. Pangit nga pero totoo naman magmahalsan ka pa. Mihaha, ba't mihaha ka? Gagawin mo sa pogi, kukupas din naman yan. Real talk, tama naman. Lahat ng pogi pumapangit. And worse, kapag patay ka na, wala na rin yung kapogian mo. Diba? Kapag namatay yung tao, pantay-pantay na. Lahat maagnas. Magiging buto na lang. So, asan yung maganda at pogi doon? Diba? Magkakamukha na tayong lahat. Bakit? Meron pa bang magandang bungo? O kaya skeleton, diba? Christine Ocampo, adan tulad tati dumteng aparaking ka. 27 ka pa lang saan ka pa'y natnag ti kalendaryo. Iyagawam latag sa hapon uray adot umongmong tapno dumteng to tay paraking ka. Ikasarmon to dagosen. Mula naman kay Casey Lindahom, naku Kashmir, di ka pa nakakatapat ng babaeng titingin sa panloob na kalooban mo. Huwag ka mawalan ng pag-asa, bro. Habang mabuhay, may pag-asa at hindi lahat ng babae panlabas lang ang tinitingnan. God bless. Tama ka, yun. Pansinin mo yung sinabi nyo ni Casey Lindahom, Kashmir, no? Hindi lahat ng babae ay panlabas lang tinitingnan. Oo, naniwala ako dyan kasi meron di ba nakikita nyo naman, karamihan pa nga ng mga dayuhan. Pilipinong pangit ang pinipili, di ba? Mga nagtitrending yon sa social media. Pangit yung lalaki tapos tisay yung babae. O, sila yung nakakita ng totoong pag-ibig, hindi lang physical na itsura. Ito naman mula kay kahugot na Jason Blake Rosales Bravo, Tol Kashmir, nagtataka lang ako kung bakit lumalabas na ang pag-ibig o babae lang ang magpapaligaya sa buhay mo. Hindi po siguro ganun yon. Dapat kaya mong lumigaya sa mga simpleng bagay. Pamilya, mga kaibigan ay pwedeng magbigay ng ligaya sa'yo. Ayun. Marami namang hindi nag-aasawa o ayaw magjowa but that doesn't mean na hindi sila masaya. Okay? Find your happiness with small things. And avoid comparing yourself to others. Hayaan mo sila kung magjowa sila. Siguro kuya, hindi mo pa lang talaga nakikita ang purpose mo sa buhay. But when you found that, maniniwala ako na gugustuhin mo ng mabuhay ng walang hanggan. Wait ka lang, huwag kang magpakamatay. Bad yan, kuya. Ayan, that is come from Jason Blake Rosales. Bravo, thanks a lot. That makes sense, really. Very sensible ang inyong pagpapayo, Jason Blake. And thanks a lot.